today's vlog, pag-uusapan natin at aalamin natin ang kasagutan kung susertihin ba si Rooster sa darating na 2026. Pag-uusapan natin, iisa-isahin natin ang aspeto ng karera, aspeto ng pera at kayamanan, aspeto ng pag-ibig at aspeto ng kalusugan. Ikaw ay napapabilang sa mga rooster or ikaw ay rooster sign kung ikaw ay pinanganak sa taong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, and 2029. Pangkalahatan, nananatili po na moderate ang estado ng kapalaran ng mga rooster sa darating na 2026. Anong ibig sabihin ng moderate? Maraming good news, pero marami ring challenges. Kumbaga, equal lang. But you have to take attention. You have to pay attention sa kung ano yung gagawin mo. Because ikaw mismo ang magiging kalaban. Yung sarili mismo yung magiging kalaban mo sa kung ano dapat ang mapagtatagumpayan mo. You can expect promotion, you can expect recognition, pero kailangan mo itong pagtrabahuan. You need to stay humble. Kinakailangan na manatiling nakaapak ang iyong paa sa lupa, maging mapagkumbaba, intindihin ang nasa paligid mo, stay humble, at mag-ingat dahil marami ang maiinggit sa iyo. Marami ang politiko. Not about politics in public, but politics sa loob ng inyong negosyo o hanap buhay o sa loob ng inyong trabaho. May mga chismisan, may mga taong sisiraan ka. Kaya naman you have to pay close attention. Sisiraan ka dahil sila ay naiinggit. That will bring trouble or problem sa aspeto ng iyong pangkabuhayan, sa aspeto ng inyong propesyon o sa aspeto ng inyong trabaho. Lalong-lalo na sa mga ka-teamwork mo, lalong-lalo na sa mga kagrupo mo dyan sa loob ng inyong trabaho. Katulad din sa iyong aspeto ng pera o kayamanan, aasahan mo na marami kang pera na dadaloy papasok sa buhay mo sa 2026. There will be unexpected blessings sa aspeto ng pera. May mga aspeto na mananalo ka sa sugal, aspeto na biglang may darating sa iyo na bonus, mananalo ka sa mga raffle, dodoblehin ang sweldo mo dahil mapopromote ka. However, saving your money is the best thing that you can do on 2026. Sa aspeto naman ng pag-ibig, it is best both sa mga single at sa mga may asawa na o may kasama na sa buhay to be focused, pay attention, at pangalagaan ang iyong relasyon sa mga nanliligaw sa iyo, sa nagpaparamdam sa iyo, sa iyong kasama sa buhay. You are going to make progress sa iyong buhay pag-ibig. Kailangan mo lang mas malalimang intindihin ang iyong kapareha. In terms of your health, you need not to worry. Hindi mo kailangan dibdibin masyado. You just need to develop a very healthy lifestyle. At huwag pabago-bago yung tulog mo. Huwag biglaang babaguhin mo yung nakasanayan mo. Huwag biglaang isusubsub ka sa trabaho at biglang magre-relax. You need to have a schedule na in a week, kinakailangan ito yung dapat ma-achieve mo, ito dapat araw-araw yung nasusustain na tulog mo. Kinakailangan ng enough na tulog ang mga rooster para mayroon silang lakas, mayroon silang focus to resolve any issues na harapin nila sa aspeto ng buhay, aspeto ng pangkabuhayan, aspeto ng propesyon, trabaho, at aspeto ng relasyon. Sa iyong career, mga rooster, ay nasa 5-star. There will be promotions, there will be recognitions, mga pagkilala. Yun nga lang, you need to stay humble.
napakaganda, napaka-promising ang iyong aspeto ng karera o hanap buhay. Yun nga lang, kailangan mo lang mag-ingat dahil sa marami ang maiinggit sa iyo sa trabaho. You need to continuously improve yourself. Invest for skills. Invest on attending seminars, conventions, and trainings. O kundi naman matuto sa mga tutorials sa YouTube at sa online. You are going to contribute new ideas at work, which makikilala ka, mapapansin ka ng mga boss mo sa trabaho. And ibibigyan ka ng magandang posisyon o promotion. However, a tall tree catches always the wind. Ano ang pinupunto ko? Di ba sa maraming puno na nakapalibot or nakatanim sa isang environment, yung always na natatamaan, yung always na nauuga, is yung pinakamatangkad kasi siya ang unang natatamaan ng malakas na hangin. Tama ba? So, as you rise your position, sa pag-angat ng iyong rango, you are going also to attract inggit and you are going to encounter trouble or problem. Kaya kinakailangan na hindi mo babaguhin yung ugali mo. Kailangan manatili kang nakaapak sa lupa, maging mapagkumbaba. Have a low-key lifestyle. Low profile lang, okay? At the same time, learn to cooperate when your team members join you on your project, and this will also be your opportunity to improve your working efficiency at para mas makilala mo yung tao sa paligid mo. Since maganda ang pasok ng iyong karera, maganda rin ang pasok ng inyong pera o kayamanan. A windfall luck. May mga maswerteng darating na pera na hindi mo inaasahan. Hindi ganun kasama. But you have to take care of the pera na papasok sa buhay mo. Investment is not good for you, mga rooster. Rather, saving is the keyword for you. Mas lalong pag-igtingin na meron kang emergency fund, meron kang fund for future investment. Hindi mo alam, sa 2027 pala, dapat mo ilaan ang pag-i-invest, ang pagpapalago ng negosyo. Ngayon, kung ano man ang negosyong mayroon ka, kung ano mang hanap buhay mayroon ka, pangalagaan ito, palaguhin ito, pero hindi ko ina-advise that for you to branch out, that for you to biglaang magre-resign, hindi yan ang taon para sa iyo. Tingnan natin sa 2027. Enjoy the windfall of money. Enjoy the good cash flow. Save, save, save. Huwag padalos-dalos sa iyong pagwawaldas ng pera. Kasi haharap ka ng problema ng mga maling paggasto sa 2026. Yan ang disadvantage mo at yan ang dapat mong pangalagaan. Pagdating naman sa pag-ibig at relasyon, you are going to meet your destined partner. Mahahanap mo para sa mga single na rooster na naghahanap ng pag-ibig. Makikilala mo at mahahanap mo ang matagal mo nang hinahanap. Or sa may mga girlfriend at boyfriend na dyan na mga rooster, asahan ninyo na magpo-propose kayo. O di naman kaya may magpo-propose sa inyo, may magpapakasal sa inyo, magiging harmonious, magiging banayad, magiging peaceful ang buhay, pag-ibig at relasyon mo. It will be a lucky year to love and to build a relationship sa 2026. There will be many social gatherings, maraming invitation ang iyong matatanggap to attend, weddings, seminars, conventions, birthdays. And I advise you guys, join and attend para sa mga single kasi doon mo mahanap ang taong magpapatibok muli ng inyong puso. And you are going to look attractive sa 2026. Lapitin ka ng mga magliligaw, lapitin ka ng mga may magpaparamdam sa inyo. Yun na nga lang, dahil lapitin ka, yung mga asawa na, you are very prone sa selos, you are very prone sa third party. Kaya, matutong mag-ingat. Mag-focus ka lang sa iyong kapareha. Those with boyfriend and girlfriend can also live a sweet life, and yun na nga, magde-decide sila na magpakasal. While yung mga may asawa na,
You are going to develop more, mas mai-inlove ka sa iyong kapareha. And haharap man kayo ng mga pagsubok, haharap kayo ng mga problema, pero haharapin ninyo itong magkasama. And you are going to enjoy harmonious life with your family and the community. Pagdating naman sa kalusugan, maganda rin po ang iyong kalusugan. But hindi ibig sabihin na hindi nyo pagtatrabahuan, ay sabi ni Sir Franz, maganda ang kalusugan ko, nasa 5 stars. Okay, nasa 5 star nga. Pero hindi ibig sabihin na kain ka lang ng kain, tulog ka lang ng tulog, walang exercise, hindi ka magme-maintenance na kailangan mo ng maintenance. Okay? Hindi ganon. Pinagtratrabahuan ang magandang kalusugan. Kung gusto mong hindi ka lapitin ng sakit, hindi ka madadapuan ng sakit, build a strong immune system. Paano? Siyempre, choose what you eat. What you eat is who you are, and that what reflects on your body. Choose to absorb positivity, hindi yung apektado yung mental health mo. Do not absorb stress. Diba? Know how to divert stress sa buhay mo. Kinakailangan mo na pagtuunan ng pansin, na mabigyan mo ng oras ang iyong sarili na makapag-ehersisyo, kumain ng tama, at makapagpahinga ng tama. Haharap ka ng mga problema, onti lang ito. May mga short U-turn lang tayo. May mga short stop portion lang tayo sa buhay natin sa aspeto ng kalusugan. Mga lagnat, yung dati mong sakit, magpaparamdam muli. Kailangan mo lang pangalagaan ang iyong sarili o ang estado ng iyong kalusugan if you wanted na hindi ito lalala. Ngayon,